Bet. Yeah. Okay. Dapat may condition muna. Dali, be, this way, be. Lisa. Kaso kay yung weather dito, ang lamig-lamig na naman. Pwede siya pang beach, pwede siya pang bahay. Ngayon, may nagbalita sa kanya mga kachika. May nag-message sa kanya na sabi na nakita ko yung anak. Good afternoon mga kachika. Naglalakad na naman ako papunta doon sa school. Malapit na ako. Pero dadaan muna kasi ako sa lang sa post office. Kasi babalikan ko naman yung i-return ko nga. Mosquitoes, mosquitoes. Wala pala sila yung nakapak. Ito na lang. Ano ba? Bili tayo niyan. Kasi pang baon ko dito sa walk. Aga ko pa mga kachika. Ayan, saan kayo pupunta yung mga attractor na yan? May mga haze pala. Ano yan, kinakain niya ng mga kabayo, mga kachika, ganyan. Kinukuha nila yan sa farm. Hinahatid nila kung saan yung may mga animals. Ganyan sila dito. Sa, hi Tita Grandma, sa. Lisa, hi Tita Grandma. Sus, Alisa. Okay, tara. Let's go. Go this way. Go this way. Quickly. The small shop is gonna be busy there. If you wanna go to the small shop. That's a bet. Makain dyan isa ng crepes. Kasi nga galing na ako sa ano na. Yan. Bumili ako ng crepes nga. Pinakain ko yan siya ng isang banana bago ko siya binigyan yan. Dapat may condition muna. Yeah. Okay. Lisa. Good morning. Let's go first. Let's go upstairs first. Let's go upstairs first. Good morning. Alisa, let's go upstairs, I said. Oh, yeah. Let's go get in. Don't fit. Don't fit. Can I try to put in the box? Lay down. Lay down. She won't fit. Oh, let's go make. Oh yeah, let's go color it. Let's go color it. Yeah, you can do what you want there. Yeah. You can draw whatever you want. Oh, open it. How about you, sir? You can use that one, sir, that side. I just did it. Oh, maybe different colors, sir. I did it. You did it? Where's the other colors, babe? Where's the other color? Why am I so rude? Let's go now.
hangad ng itsura ko ba kasi wala akong maayos na tulog. Ang tagal ko nakatulog kagabi. Parang gusto kong mag-emote-emote ba? Hanggang nakatulog na lang ako sa katagalan. Tapos naman, yung Alisa, ang aga nagising. Siguro yung dalawa na yan nagising na mga 4 o'clock. Mga 4 o'clock o 4:30. Kasi pag mga ganung oras dito mga kachika, mga 4:30, 4 o'clock ng madaling araw, medyo lumiliwanag na din siya. Tapos pagtingin ko na silang dalawa nag-uusap na. Ang sarap ng tulog ko. Tapos nalimpungatan ako na may nag-open ng doon sa wardrobe. Sabi ko, Lisa, ang ginagawa niyo. Sabi niya, I'm going to change because I'm wet. So, ayun na. Yun, nag-change na nga siya. Hanggang sa Alina, nagising na lang din. So, dalawa na sila nagising. Tapos, tumabi na sila doon sa akin. Nag-uusap ng mga ganito, ganyan. Sabi ko, huwag kayong maingay. Kung maingay kayo, bumalik kayo doon sa bed. Sabi, hindi naman kami makahiga doon kasi basa. Basa yung bedsheets nila. Pero yung foam, yung mattress, hindi siya nabasa mga kachika. Kasi nilagyan ko siya ng garbage bag na malalapad doon. Doon nilagay ko. Kaya hindi siya, kahit umihi siya, mabasa lang yung blanket at saka yung bedsheets, pero yung mattress hindi siya mababasa. So, ayun na nyo naglalaro. I think si Alisa, tapos si Alina nakabalik naman pagtulog. Si Alisa hindi na talaga bumalik mga kachika. So, ngayon ang hyper pa, nandoon naglalaro pa. Pumasok pa siya sa school, 6 hours. So, ayan, titingnan ko muna kung ano yung kinakakain ni Alina sa school. Kasi pinabaonan ko siya. Kinain niya yung ibang crepes. Hindi kinain yung saging. Hindi ininom yung yogurt drink. Uminom naman ng tubig. Kinain ba niya yung cheese? Oh, kinain naman niya yung cheese sandwich niya. Ayan, kakaunti na lang yung natira. Ayan. And then, ayan, yung first naman kumain siya ng grapes. Hindi niya lang inubos lahat yung strawberry. Ayan niya. So, ayan. Okay naman. Kinain din naman niya. Tinggal lang marami. Pero kumain naman sila silang dalawa pagdating dito sa bahay. Kasi sa pinakain ko ng soup. Kasi alam ko na hindi talaga siya kumakain ng maayos pag nasa school. Ang sakit ng ulo ko ngayon ba? Sa antok din to. Wala kang maayos na tulog ba? Yan yung laman ng box mga kachika. Kasi binilan sila ng daddy nila ng tent. Maganda sana yan pang labas ba ng bahay. Kaso kay yung weather dito, ang lamig-lamig na naman. Pwede siya pang beach, pwede siya pang bahay. In-order niya yan sa Amazon, kaya yung box na inaanuhan kayo na ng mga bata. Wow! Yan yung nilagyan. Wow, that's big! Oh, it's big! Way up. That's the way. Like that. Yeah, you can go in that. Yeah. That's nice. We need a pillow. Naghanda agad si Alisa kasi magkuha daw siya ng blanket at saka ano. iPad as well. Oh. iPad. No, you're not going. Oh! Slippery. Yeah. Wow. Nice, that. Ang laki. Pero pag pupunta kami ng beach, hindi na namin kailangan payong-payong kasi minsan mahangin doon sa beach na pinupuntahan namin. Yung palid. Dali. Bubble bath. Tapos nag-iyak-iyak na siya kasi inaantok na talaga to mga katsika. Pero tapos naman to kumain. Buti na lang pinakain ko muna bago sila nag-bubble bath. Kaya sabi ko sa inyo na ang aga-aga to natulog eh. O nagising kanina. Papalit muna ako ng bedsheets nila. Kasi hindi ko makikita yung bedsheets nila. Dito ba? Ibang ko kung saan. Dito lang yata. Ito lang muna yung ilalagay ko. Yung, ano nila? Yung ito ba? Blanket. Sabi, excuse me, be. Hoy, don't bite the Hoy, stop biting the brush.
Tapos dito naman sa kabila yung isa. Ganyan. You finish na? Yeah. Ah, nandito lang pala. Yung bedsheets. Hindi pa natupi. Diyan. Nalagyan ko ng mga ano sa gilid-gilid para hindi sila madukdok wag malikot ba. Dito, ulo ni Alisa. Ito naman sa alid ni Alisa. Diba? Tayo na. Oh, your hair is still wet. Stop biting that lagi. Take me a cake and let's play the ball. Para cake na. Wait, powder cake. Powder cake first. Let's play. These are snorting. How am I moving? It's moving. Powder cake. Oh, Powder cake. And Dad, give it to me. pass it to her. Akala ko yung Alisa, inaantok na yan siya mga kachika. Ngayon na naman, naglalaro, naghaharutan na tuloy silang dalawa. Akala ko na matutulog na talaga yun siya. Hindi pa pala. So, ayan, magbihis lang ako. Doon na pala dito, pero okay lang. Papa-snackin ko na lang yan mamaya kung ano man yung dala na snack ng daddy nila. Papainumin ko din yan sila ng milk kasi di ko alam kung anong oras pa yun darating si Mr. dahil yan, lagay ko lang kayo dyan. Nang oras na ba? Yan, 7:30 na pala ng gabi. Yan. Mamaya pa yata yan kasi pupunta yun siya ng gym. Daddy got more bowls for Alina and Alisa. More rabbit up there. More bowls. Put them in your cake. Put in your Oh, sandpit. right here. This way. Why? What? Mom! Sige na, para mag-sleep na mo. Alas 8 na pala mga kachika. Stop! Like this. This way. Let me open it. Alisa, Yeah. There you go. Thank you. Let's go. Like Lizzie, come. I open the mines. where's Alina? Let's go find Alina. Cover Alina. Oh my goodness. Take me a picture, Mama. Huh? Take me a picture. Okay. Mukhang kaunti lang yung pinamili niya. Inom muna ako ng tubig. Inom ako ng maligam-gam na tubig. Hindi na ako kakain ng dinner mga kachika kasi kumain ako ng rice kain. Pagka uwi namin galing sa pag ano ba, sundo kay Alina, mga bata. Ito yung Thai black rice na hinahaluan niya ng white tapos magiging red na siya, ganun. Yan yung niluluto ko. Niluto ko kanina para sa kanya. Kasi sabi niya magluto ka. Iinitin niya na lang yan. Tapos ayan, Aptamil pala yung pinagbibili niya. Kabili ako nito kasi wala na kaming ayan. Peanut butter ba? Dalawa pa rin binili niya. Binili naman yung parang langgam na ano. O langgam. Parang ibon. Chicken. Maliit. Corn. Prawns. Duck breast. So, yun lang. Ngayon pa pala. Marami pa lang pinabili niya. Mukhang maliit lang. Maliliit kasi ng mga hindi yung malalaki ba ng mga portions. Strawberry. Hindi ko naman. Orange. Gagawin ko bukas ng mga bata ng orange juice. Hindi na ngayon kasi matutulog na yun. Tatulogin ko na yun sila. Tikpitin ko lang to. Alina, give me a kiss. You give me a kiss. Kiss. Kiss that. Ito pala yung inano niya. Ginawan ko pa yun sila ganun ng strawberry shake. Ininom na ng daddy nila. Kasi yan, pinapainom ko na sila ng
Napainom ko na din sila ng milk. Ayan, yogurt yung binuksan ni Alisa. Pabili ako nito. Lina, you want some yogurt, Lina? Yogurt stick? Mama, there I go. You drink water? Uh-huh. Ayan. So, ayan, 'di ba si Mr. 'di ba mga kachika yung may kwento, may vlog kami doon sa inyo na sabi ko na si Mr. nag-post siya doon sa yung pinuntahan namin tungkol nga sa doon sa anak niya, tapos sinanap niya din yung naghanap din siya kung if ever na may nakakilala sa anak niya na lalaki or buhay pa ba or what. Tapos doon niya nalaman na yung ex-wife niya ay namatay na. Tapos yung anak naman niya ngayon, may nagbalita sa kanya mga kachika. May nag-message sa kanya na sabi na nakita ko yung anak mo, nagtatrabaho siya sa Sainsbury's daw. Yung parang shop ba, yung parang groceryhan din dito. Doon daw nagtatrabaho yung anak niya na lalaki. Tapos nandoon siya sa yung parang yung yung town na yan, next lang siya kung saan kami nagpunta, kung saan nakalibing yung anak niya. Magkadikit lang sila. Yung tawag nila ay Pinart. Mga 2 or 3 beses na kami nagpunta-punta sa yung place nga na pangalan Pinart dahil pumunta kami doon. Maganda nga. Last time lang hindi kami nakapunta kasi hindi maganda yung weather at nagmadali na kami umuwi noong time na yun. Pero every time na pumupunta kami, last time na nagpunta kami doon, ay dumaan talaga kami sa Pinart kasi, pero hindi namin alam na yung anak niya nandoon lang pala banda. Yun lang naman. May nagsabi lang sa kanya na yun na yung I'm talking to Tita Grandma and then you're digging your nose there. Tapos yun lang naman, nagkwento sa kanya na yun nga, yung nandoon yung anak mo, nakita ko. Tapos sabi na good luck, sabi daw sa kanya. Tapos yun nga, siguro nga, yun may tao na din sa dinami-dami ba naman ng mga tao din na nakabasa ba ng message niya. So siguro may dumating na din yung time na may yung anak niya ba ganon nagkausap ng mga tao na nakabasa doon sa pinost niya na message doon sa page. Tapos siguro yung anak niya wala din namang interest na yun ba mag-communicate sa daddy nila. So, kaya gusto lang din niya malaman dapat na kung buhay pa ba. So yun nga, ngayon alam niya na buhay pa din naman at yun nagtatrabaho. Alam ni Mr. kung saan nagtatrabaho yung anak niya. So yun lang naman. Yun yung balita sa kanya, yung latest na balita doon nga sa anak niya. Pero yun nga, wala pa din naman kaming narinig na wala pa din naman siyang na-receive na yung anak niya nag-approach sa kanya or nag-message na ganito, ganyan, wala na pa namang ganon. So, ewan ko, wala na din yata ang pag-asa talaga na magkaayos yan sila ba. Pero, ayan, wala din na din tayong magagawa kung na kasi yung si Mr. ginawa niya na din yan lahat yung nagpadala na siya ng sulat doon. Pero bumalik sa kanya yung sulat. Tapos kinukontak niya sa Facebook, hindi nagre-reply, mga ganito ganyan. Pero matagal-tagal na din talaga mga kachika. Na yung niya siguro na may miss niya din yan ba. Kahit alam niyo na, yung hindi din naman yung pamilya din talaga, hindi din naman maiwasan na nanay, tatay or tatay, anak, hindi ba magkaintindihan ba. Pero dito kasi parang hindi din naman, sa atin din naman kasi parang may mga ganun din ng mga anak ba na kung ika nga may nagsabi yun, yung sabi-sabi ba ng mga matanda ba, yung anak daw kayang tiisin yung magulang nila, pero yung magulang hindi kayang tiisin ang mga anak nila. So yung totoo nga, di ba? Ganun totoo nga talaga kasi hindi din naman yan nangyayari dito sa mga puti, mga western, nangyayari din yan sa mga Pinoy ba na kaya nilang yung tiisin ba yung magulang ganun. Sige na. Sige na, yun na mga kachika. Matutulog na. Hindi pa ako matutulog. Yung mga bata lang papatulogin ko. Thank you for watching. Bye-bye. Bye-bye. Sa? Bye-bye. Bye-bye.